Dahil ay natatandaan nyo yung last 2 Sundays na ito po ay ating pinag-aralan. Nakita natin kung gaano katalino ang Diyos. Amen? At pinag-aralan natin yung doktrina na ang tawag natin ay the omniscience of God. That God is an all-knowing God. Amen? Amen. Alam niya ngayon kung ano ang iniisip mo. Alam niya kung ano yung pinaplano mo. Lahat ay ito ay alam ng Diyos. He knows everything, and that is one of the attributes of God. And then, napag-aralan din natin yung not only the knowledge but also the presence of God, na kung saan ang tawag natin sa pag-aaral na yon ay the omnipresence of God. That God is everywhere. Not everything, but God is everywhere. At sabi ng banal na kasulatan, sino man, 2 o 3 nagtitipon sa pangalan ng Diyos ay nandoon sila sa kanilang kalagitnaan. Alam natin na ang Diyos hindi lamang niya alam ang lahat, kung hindi siya ay nasa lahat ng dako. At nakikita tayo. Amen. At ngayong hapon ay nais kong tingnan po natin, at ito ay ang ating pag-aaralan. Nais ko pamagatan ng ating pangangaral ngayong hapon, God's power in your life, or God's power in our life. Alam po ba ninyo na ang power na kung saan meron ng araw, ito ay nagpo-produce ng energy. Tama? Nagpo-produce ng energy yan. At alam nyo ba na ang araw, ang current rate niya ngayon ay pwede siyang sumunog for another 30 billion years. Tingnan mo kung anong power meron yung sun. But ito ay hindi pa rin hihigit do sa power na kung saan meron ng ating Creator. Walang iba kung hindi ang ating Diyos. Okay? Kaya anong sabi ng talata na binasa natin? Sabi niya, "O Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power." Look at the word, "by Thy great power, and stretch out arm, and there is nothing too hard for Thee." Ang ating pag-uusapan ngayong hapon, ang tawag ng mga theologians dito ay yung the omnipotence of God. That means God is all-powerful, or God is almighty. Amen? Amen. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos, siya ay makapangyarihan sa lahat? Siya ay merong unlimited power. Amen? Usap-usapan ngayon ay puro unlimited. Unlimited load. Di ba? Unlimited connection. Alam niyo ba na anong tawag dito, si MVP, si Manny Pangilinan, ay nag-announce do sa lahat ng mga smart subscribers at saka Sun at saka ano pa yung isa? Na meron daw libreng connection na sa Wi-Fi. Amen? Kung ikaw ay merong Sun, meron kang smart, kaya kami dito, nakasan kami. Bawal sa mga staff ang walang sun. Bakit? Biblical eh. He that hath sun, hath life. He that hath not sun, hath not life. Patay ka kung wala kang sun. Kaya ako sa iyo, mag-sun ka na. Hindi yan ang ibig sabihin na baka maniwala kayo. Kinigising ko lang kayo kasi kayo dahil nakikita ko natutulog kayo eh. Okay? Then, after that, ang Globe naman ang nag-announce, libre na Facebook sa Globe ngayon. Uli.
Oh, kita mo na, nagpapaligsahan yung mga yan. Unlimited connection. Oh, meron naman doon sa SNR, merong unlimited soft drinks. Uminom ka ng uminom hanggat di ka nagkakaroon ng diabetes. Yun lang ko lang. Unlimited nga, pero sa kakainom mo, magkaka-diabetes ka. Kaya pala yung soft drinks, anti-diabetic yung soft drinks eh. Anti-diabetic. Antayin mo, magkaka-diabetes ka. Okay? Now, tingnan nyo unlimited power. Okay? So, God has unlimited power. He never gets tired. Hindi napapagod ang Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? And He is never frustrated. Oh. Although some of you, many times you are prostrated. Nabasa ko doon sa yun eh. At alam mo rin niyo mga kapatid, ang lahat ay kanyang ginagawa. At kapag ginawa ng Diyos ito, ay napakadali lang para sa Kanya. And nothing is nothing is ever too hard for the Lord or difficult for Him. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo ay nanalangin man, napakadali lamang para ang Diyos sagutin niya ang ating panalangin. Amen? Napakadali lang para sagutin niya ang ating panalangin. Bakit? Makapangyarihan ng Diyos natin eh. Eh bakit hindi niya sinasagot? Bakit hindi siya sumasagot sa panalangin ko? Bakit? Totoo ka bang manalangin? Eh bakit wala akong ganito? Bakit? Nanalangin ka ba sa Kanya? Humingi ka ba sa Kanya? You have not because you ask not. But the only thing, kung titignan natin mga kapatid, na kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, siya ay merong kapangyarihan para sagutin tayo sa ating mga panalangin. Kaya alam mo rin niyo mga kapatid, nung nilikha niya ang mundo ay napakadali para sa Diyos na likhain niya ito. Why? Because God is all powerful. Amen? Oh, in the book of Luke, ang sabi doon, all things are possible with God. Lahat ay posible sa Diyos. At alam mo rin niyo mga kapatid, ngayong hapon ay tingnan po natin yung evidence of God's power at yung application of God's power in our life and the appropriation of God's power sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Na, kung maitatanong natin, how do I get God's power in my life? Paano ko makakamtan yung power ng Diyos na yon sa aking buhay? Na, tinan po natin ang evidence of God's power. Look at Psalm 19 verse 1 and 2. In order for us para tayo ay ma-well-informed pa doon sa kapangyarihan na kung saan meron ng ating Diyos. Baka kung hindi ka pa naniniwala, sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay makukumbinsi ka kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Oo, matalino ka. Oo, meron kang kakayahan. Oo, meron kang lakas. Meron kang material na bagay. Pero hindi sapat yung lahat ng yan. Ang kailangan pa rin natin ay walang iba kung hindi ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Ano sabi ng Psalm 19 verse 1 and 2? Ano sabi niya? The heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth His handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. Na, tingnan po natin ang ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos. At ito'y makikita natin doon sa Kanyang creation. Okay? You know, creation is a silent witness of God's power. At ang Diyos ay Kanyang nilikha. Ang lahat ng mga bawat nakikita natin dito sa mundo ito, na sinasabi natin ito ay napakaganda. Amen? At bawat nilikha ng Diyos, ito'y patotoo ng katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos. Na ang sabi ng Biblia na ang mundong ito ay kinreate ng Diyos sa pamamagitan lamang ng Kanyang kautusan. Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen? Amen. And He spoke the world into existence. Nung sinabi ng Diyos, let there be light. May nagkaroon ng liwanag. Salita lang ng Diyos yan. Tama? Ikaw, subukan mong sabihin yan. Ilaw!
Wala pa rin yan. Di ba? Pag nawala ng ilaw, ang daming sumisigaw, pero wala pa rin ilaw. Pero ang Diyos, nung sinabi niyang, let there be light, at nagkaroon ng liwanag. Isang araw, sabi ng Diyos, tubig. Nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng oceans, nagkaroon ng rivers, and even lakes. Ito ay sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Tama? Gising ho ba kayo? Nung sinabi ng Diyos, magkaroon ng isda, magkaroon ng ibang isda. At napuno yung lahat ng mga ilog na yan at lahat ng mga dagat na yan, nagkaroon ng isda. Nung sinabi niyang gulay, di ba? Tagalogin na lang natin para hindi tayo nagkakahirapan. Nagkaroon ng lahat ng mga vegetations na yan. At nung sinabi ng Diyos na stars, sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos, at nagkaroon ng lahat ng yan. Ang lahat ng yan ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan. He spoke the world into existence. Now, tinanong ninyo, ang lahat ng nakikita natin, ito ay ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala ho ba kayo doon? Na kung merong nag-design, merong designer. Kaya nga yung lahat ng nakikita natin na napakaganda, sino yung nag-design yan? Walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya nga, napakahirap kung hindi pa natin paniniwalaan ito. Tama? Napakahirap kung sasabihin mo pang walang Diyos. Napakahirap kung sasabihin pang, ay hindi totoo yung lahat ng mga yan. Mga kapatid, maaring sabihin na sinasabi natin ito, pero merong mga ilan na kung saan ito ay hindi naniniwala. Na, pansinin natin ang Panginoong Kristo. Don't you know that even the Lord Jesus Himself ay kanyang ipinakita ang kapangyarihan ng Diyos? Amen? That even the Lord Jesus Christ, He had the power over nature. Siya ang nagpahinto ng, anong tawag dito? Yung bagyo doon sa dagat. Nung sinabi niyang huminto yung bagyo, tama? Ganon makapangyarihan ng Diyos. At ang sabi po ng Malalang Kasulatan, we can see also that in the life of the Lord Jesus Christ, when He turned the water into wine, that shows the power of God. Ang kapangyarihan ng Diyos. So, ibig sabihin dyan, that even Jesus Himself ay meron siyang power over nature. Meron siyang power over illness and death. Tama? Diba? Sabi ng Biblia, siya ay nagpagaling ng mga may sakit. Hoy, nandiyan ka ba? Siya ay nagpagaling ng may sakit. May sakit ka ba? Napakatahimik nyo Siya ay nagpagaling ng mga may sakit. Hindi lamang yan, siya ay bumuhay ng mga patay. And don't you know that even that power ay power na kung saan masasaksihan natin doon sa mga disciples ng Panginoon? Even kay Paul, di ba? Amen? Natingnan po natin, mga kapatid. So, ibig sabihin yan, ang ating Panginoong Kristo, yung mga bulag, sila ay nakakita, yung mga merong sakit, sila ay gumaling, yung lumpo, sila ay nakalakad, yung mga merong sakit, sila ay nagkaroon ng kagalingan. And the Lord Jesus Himself, He raised people from the dead. Tingnan nyo binuhay niya yung mga patay. Hindi ba kapangyarihan yan? So, kung titignan po natin, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo, siya ay meron ding kapangyarihan. And God's power is awesome. Amen? Ito ay kamangha-mangha ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya alam mo ninyo, mga kapatid, ang kapangyarihan na ito ay gusto ring ibahagi sa atin ng Diyos. Look at your Bible, Ephesians chapter 1 and verse number 20. Ephesians chapter 1 and verse number 20. Ano sabi po dyan?
which He wrought in Christ when He raised from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. Ano sabi po ng Bible? Which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. Ito ay sabihin natin napakaganda. Ito ay incredible. Nais ng Diyos na i-share yung power na ito sa atin. And there are so many of us are powerless. Hindi naman sinasabing bubuhay ka rin ng patay, pero alam mo rin yun, ang Diyos, kaya niyang gawin yun eh. Kaya niyang ibigay yun sa atin. Ang tanong, mapagkakatiwalaan naman ba tayo? Kaya nga, tinanuhunin niyo mga kapatid. Ano sabi ng Manalang Kasulatan? Ang sabi ng Manalang Kasulatan, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set His own right hand in the heavenly places. Don't you know that power, ito ay gustong i-share ng Diyos sa atin. Bakit? Hindi ba nasa atin ang Panginoong Jesucristo? Amen? Hindi ba merong kapangyarihan ang Diyos sa buhay natin? Bakit? Sapagkat nasa atin ang Panginoong Jesucristo. Tinanggap natin siya bilang ating sariling tagapagligtas. Amen? Kaya tayong mga mananampalataya, hindi tayo dapat maging biktima ng sirkumstansya dito sa mundong ito. Hindi tayo dapat maging biktima ng problema dito sa mundong ito. Naintindihan ho ba ninyo? Kung hindi, ang bawat isa ay nais ng Diyos na tayo ay magtagumpay. Bakit? Sapagkat sabi ng Diyos, I want to give you power in your life. Gusto kong bigyan kayo ng kapangyarihan sa inyong buhay. Di ba nakakalungkot? Anak ka ng Diyos, isang mananampalataya ka, pero ang tingin sa'yo, napaka-powerless mo, na para bang hindi makagawa ang Diyos sa buhay mo. Samantalang ang Diyos natin, siya ay makapangyarihan, dapat ang Kristiyano, makapangyarihan din siya. Pero hindi yung ibig sabihin ng kapangyarihan ang ginagawa mo, nagmamagic ka. Hindi ganon. Okay? Ang kapangyarihan na gusto na iparanas ng Diyos sa atin, ipakita ng Diyos sa atin, ay yung kapangyarihan kung paano tayo maging matagumpay bilang mananampalataya at bilang isang anak ng Diyos. Na, tingnan po ninyo, merong dalawang area sa buhay natin na kung saan ito ay gustong bigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Alam nyo, tayo mga mananampalataya, power speaking, powerless tayo. Amen? Amen. Ay, hindi totoo yan. May power ako. Ano? Naman kinikini power lang yun sa'yo. Wag na lang. Ha? Bakit? Sapagkat, kung tutuusin dyan, power speaking, tinan niya, powerless tayo. Powerless tayo in the sense na kung wala sa iyo ang Diyos, wala kang power. Amen? At kahit nasa iyo man ang Diyos, pero kung hindi mo alam ito, hindi makakagawa ang Diyos sa buhay mo. Tingnan mo natin. Una sa lahat ay nais kong pasanin natin. Dalawang area na kung saan ang Diyos ay gusto niya na tayo ay bigyan power. Number one is the power of getting started. The power of getting started. Kapangyarihan kung papaano magsimula. Alam ninyo, maraming mga mananampalataya ay ang problema from time to time ay ito. Yung bang ako ay anak ng Diyos, gusto kong maglingkod, pero hanggang ngayon, hindi makapaglingkod. Sabi ng isa, gusto ko na bumait, hanggang ngayon, hindi bumabait. Nakikinig ba kayo? Gusto ko nang magbago, hanggang ngayon ay hindi nagbabago.
walang kapangyarihan para magsimula. Gusto kong umawit sa choir hanggang ngayon, puro desire. Gusto kong mag-serve sa Panginoon and gusto kong gawin yan. Ang dami mong mga bagay na gustong gawin sa Diyos, pero ang lahat ng yan ay hindi ka makapagsimula. You know what? Sabagat wala kang power para mag-start. Andiyan ba kayo? Magta-30 taon na tayo hanggang ngayon, yun pa rin ang sabi mo. Balang araw, kasama din ako dyan. Balang araw, magiging ganyan din ako. Antayo mo. Diba? Datang muri ni Aldo. O ito, di natanging Aldo. Datang na yaman imbulan. May koing Aldo, datang imbulan. Makoing bulan, datang na yaman Aldo. Hanggang ngayon, wala pa rin. Nakikinig ba kayo? Amen? Darating ang araw, kasama nyo rin ako diyan. Darating ang araw, ganyan ang gagawin ko. Darating ang araw, dumating na yung lahat ng mga araw. Hanggang ngayon, wala pa rin. Alam mo bakit hindi mo magawa? Wala kang power para ikaw ay magsimula. Amen? So anong kinakailangan dapat nating baguhin sa ating sarili para tayo ay makapagsimula? Oh, na tinanong niyo, look at your Bible, Romans chapter 7 and verse number 18. Are you still with me? So power, tingnan niyo, when it comes to power, powerless tayo kung wala ang Diyos sa atin. At kung meron man sa atin ang Diyos, isang bagay lang kung bakit di tayo nakakapagsimula. Look at Romans chapter 7 verse number 18. Ano sabi dyan? For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me. Di ba? Yung kagustuhan ay nasa akin. Oh. But how to perform that which is good, I find not. Ikaw ba yan? Tayo ba yan? Gusto mo yung gawin yung tama pero hindi mo magawa? Gusto mong gumawa ng mabuti pero hindi mo magawa? Bakit? Dahil wala kang power para ito ay gawin. Amen? Di ba ang daming mga mananampalataya, ang tagal ko lang gustong gawin ito, ayaw ko ng manigarilyo, ayaw ko na ng bisyo yan. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa. Walang kapangyarihan para gawin. How many of us have learned that good intentions are not enough? Oh, maaaring maganda nga ang intention mo, pero good intentions are not enough. Dapat gawin mo na. Amen? O maaaring hindi mo alam kung paano sisimulan. Sabi naman ng kasulatan, but how to perform that which is good, I find that. Look at the word, perform. Wala tayong, ang ibig sabihin, wala kang ability para gawin ito. Wala kang talent para gawin ito. Wala kang energy para gawin yan. Wala kang intelligence para gawin yan. Wala kang background. Wala kang pera. Wala kang kapangyarihan para gawin yan. Are you listening? So anong ibig sabihin yan? Ang sabi po naman lang kasulatan, talaga namang wala tayong kapangyarihan para gawin yan. There is only one who has the power para magawa natin at iyan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? At ang napakagandang balita dyan, ang Diyos ay pwede kanyang bigyan ng kapangyarihan para mag-perform. He can give you the power in order for you to start it. Amen? Kaya alam mo ninyo mga kapatid, anong kailangan natin gawin? Ang kailangan natin gawin ay aminin natin na kung saan, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Hello, Philippians chapter 2 verse number 13. Ano sabi po niyan? For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Sabi ng Diyos, gusto ko tang bigyan ng kapangyarihan
Okay? Hindi lamang para magsimula. Kung hindi, gusto kitang bigyan ng kapangyarihan para magpatuloy. Hello? So, anong ibig sabihin yan? Anong wala tayo? Wala tayong kapangyarihan para magsimula. Pangalawa, ang Diyos, bigyan niya tayo, gusto niya bigyan tayo ng kapangyarihan para magsimula. Pangalawa, gusto kanyang bigyan ng kapangyarihan para magpatuloy. Bakit? Kasi yung iba nagsimula na eh. Pero hindi nakapagpatuloy. Amen? Oh. Yung iba, meron ng lakas. At sila ay nakapagsimula na. Makikita mo yung mga yan. They were active before. They did something which is good sa gawain ng Panginoon nung nakaraan. Pero, sad to say, hindi nakapagpatuloy. You know, it's one thing to get started. Pero maraming mga Kristiyano ay hanggang simula lang, pagkatapos noon ay hindi na nagpapatuloy. Okay? It's another thing to keeping on doing what you know is right even when you don't feel like it. Di ba? Isang bagay yun eh. Yung bang magpatuloy ka, bagamat ang ramdam mo ay ayaw mong gawin, pero dahil ito'y tama, ginagawa mo, ay alam mo ninyo, mahirap gawin yun ah. Kung hindi lamang sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ang daming beses, ang daming pagkakataon sa buhay natin. Alam mo, pag naglilingkod ka sa Diyos, parang sabi mo, gusto ko huminto, gusto ko muna magpahinga, gusto ko muna lahat, ayoko na muna lahat ng mga ito. Pero dahil alam mo na ito ay tama, at ito, alam mo na ito ay dapat, okay? Bakit ginagawa mo? Sa tingin mo, nagagawa mo yan dahil sa'yo? No, hindi mo nagagawa yan. Nagagawa mo yan dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. And that is the reason why you are asking the Lord, Lord, tulungan niyo po ako. Di ba? Kaya nga sabi ni Paul, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ibig sabihin yan, si Apostol Pablo, hindi niya magagawa ang lahat ng bagay kung walang nagpapalakas sa kanya. Alam mo kung nasabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng kapangyarihan hindi lamang upang magsimula, kundi bibigyan kita ng kapangyarihan para ikaw ay magpatuloy sa iyong ginagawa. Amen. Look at Psalm chapter 6, verse 2 to 3. Tingnan po natin. Ano sabi ni David? Have mercy upon me, O Lord, for I am weak. O Lord, heal me, for my bones are vexed. My soul is also sore vexed, but thou, Lord, how long? Now, tingnan po ninyo, mga kapatid. Alam nyo ba na ang bawat isa sa atin, okay, sa ating ginagawa, sa katagalan, tayo ay napapagod din. Amen? Tayo ay nawawalan ng lakas. Oh, nasa iyo yung ginagawa, na-wear out ka? Are you listening? Ano bang ginagawa mo pag napapagod ka? Ha? Pag napapagod ka na, ang ginagawa mo? O, di magpahinga ka lang. Yung iba magkukwit na eh. Napagod lang, nag-quit. Kaya mga mananampalataya, sabi nga kanina, bira. Kung kailan nag-revival tayo, doon wala yung maraming Kristiyano. Araw ng linggo, ha? Sabi ko, ano kaya sila? Na-revive kaya sila? O lalo silang nanghina dahil doon sa napakinggan ng mensahe? Sabi ko, siguro hindi. Sabi nila, total, nag-attend naman ako ng Webes at saka Biyernes. Di na muna ako atin na linggo. May mga Kristiyanong ganyan eh, di ba? Bakit? Ayaw na sosobrahan.
Kasi baka daw sumobra sila. Alam niyo mga kapatid, ayaw mo ba yan? Yung power nandun sa'yo ay makikita. Tama? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tingnan ho natin mga kapatid. Alam niyo, ang bawat isa atin, ano sabi po ng banal na kasulatan? Napapagod din tayo sa ating mga ginagawa. At alam mo ba, ang nagbibigay lakas sa atin para tayo ay magpatuloy, walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? Don't you know that even Solomon, ano sabi niya? Tingnan niyo alam niyo ba na ang buhay dito sa mundong ito ay buhay na merong kapaguran. Kaya nga sabi ko, ito yun siguro balang araw, kaya nga di ba yung kamatayan ay parang yalintulad sa yalintulad sa pagtulog, yung kamatayan. Bakit? Kasi isang araw, tingnan mo isang araw, yung bang pagod na pagod ka na dito sa mundong ito, pagkatapos anong gusto mo? Di ba pag napagod ka na, ang gusto mo lang napipikit na yung mata mo? Di ba pag pagod ka, sabi ko, siguro ganun din ang kamatayan. Naintindihan mo ba ninyo? Naranasan mo na bang yung maghapon ka, puyat ka, pagkatapos ang ginawa mo ay pagod na pagod ka, yung bang napipikit na lang ang mata mo, kagaya ngayon. Dahan-dahan ka, baka napikit ka, panghabang ano mo na yan. Kaya ako sa'yo, pigilin mo, wag kang pipikit. Ha? Baka pagpikit mo, matuluyan ka. Naramdaman nyo naman yun, yung mga pagod na pagod ka. Wala kang ibang gusto bang kumain? Ayoko. Anong gagawin mo? Matulog. Minsan pag ganon, halimbawa, nagbiyahe ako, galing ako doon sa ibang lugar, kasama ko si Ma'am Juby. Okay? There was a time wherein pag uwi doon sa bahay, sa amin kasi pag umuwi ka na, hindi pwedeng hindi ka umakyat. Aakyat ka ng 3 palapag. Bakit? Pag hindi ka umakyat, matutulog ka na, alangan naman matutulog ka doon sa baba. Kaya hindi pwedeng hindi ka umakyat. Yung pag-akyat lang. Di ba? Parang sakripisyo na yan pero exercise na lang ang tawag namin doon. Pagkatapos pagdating mo sa amin, pagod na pagod ka. Sabihin ni Ma'am Juby, magtoothbrush ka muna, maghilamos ka muna. Hindi. Matutulog muna ako. Anong toothbrush, anong hilamos. Gagawin ko, pagbagsak ko doon sa tulog ako. Pagkatapos noon, nakatulog ako ng 1 oras, gigising ako. Tsaka pa lang ako magtutoothbrush. At tsaka pa lang maghihilamos. Sabi niya, bakit ganun ka? Ba't di ka muna? Para tuloy-tuloy ka na. Sabi ko, hindi. Pag nagtoothbrush ako, mawawala yung antok ko Diba? Yun ang masarap Pag ginawa mo pag naghilamos ka, mawawala yung antok na nga ako Kaya matutulog muna ako 1 oras. 1 oras ilang mga minuto lang. Pag naitulog ka yun, presko na ako. Tsaka na ako magtutoothbrush nun, tsaka na ako. Hindi naman ako makatulog nun. Susunod lang yan, magpapadating ng antok, tsaka na matutulog. Yung bang sabi, pagpagod ka, yung gusto mo lang mapikit dahil pagod ka na. Okay? Sabi ko, siguro ganun din yun. Pagdating ng araw, pagsawa ka na at pagod ka na sa lahat ng mga bagay dito sa lupa, parang gusto mo lang matulog. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Apon Timo noon, di ba? Sabi ko, Apon, tawagin natin si Apon Timo magsasara sa panalangin. Alam mo ang panalangin niya? Lord, sana po kunin niyo na po ako. Gusto ko lang makasama si Pastor Mercado. Sinong gustong ganon sa inyo? Gusto ko na pong sabi niya ganon. At sabi ko, nung pagkatapos niya manalangin, kinamayan ko. Sabi ko, Apon Timo, ba't ganon ang panalangin mo? Di ba maglilingkod pa tayo sa Panginoon? Alam mo, sabi niya, Pastor, mapagal na ako.
Sabi niya, pagod na ako. You know what? After 1 week, kinuha ng Panginoon. Answered prayer. Sabi ko, siguro ganon din. Yung bang, ang pakiramdam mo kahit na marami ka pang gustong gawin, pag halimbawa, nagsawa ka na rin dito sa mga anong yan, yung bang, ang gusto mo magpahinga, ang gusto mo matulog. Are you listening? Okay? Now, pakinggan ho ninyo maigi. Okay? Tingnan nyo Ecclesiastes chapter 2 verse number 11. Let us try to look at what Solomon, kung ano yung sinabi ni Solomon dito. Ang sabi niya, then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I have labored to do, and behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Okay? So, tingnan mo maging itong si Solomon, nakita niya yung lahat ng mga bagay na kung saan ito ay kanyang ginawa. Oh, ano yan? Para bang sa kanya ginawa na yan, walang kwenta, walang kabuluhan. Inubos niya yung oras niya dyan, inubos yung panahon niya dyan. Ibig sabihin, darating yung bang mawawalan ka ng lakas. Tama? At ang tanging kalakasan lamang na meron tayo, at iyan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Papagod ka sa iyong karir. Papagod ka maging sa iyong relasyon. Oh, yung marriage relationship mo to your husband or to your wife or even children or even to our health. Okay? Ano sabi ng banal na kasulatan? Sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos kaya niyang magbigay upang tayo ay magpatuloy. Hello? Oh, by our own power, hindi natin magagawa yan. Alam niyo ba kung sino lang ang pwedeng magbigay niyan para makapagpatuloy ka? Walang iba kung hindi ang Diyos. That He can give us power not only to perform, but He can give us power to persist para ikaw ay manatili at para ikaw ay magpatuloy. Andyan po ba kayo? O kaya, wag nating kalilimutan yan. Ha? Binibigyan tayo ng kapangyarihan para tayo ay mag-persist. Bakit? Kasi ang Diyos, hindi siya napapagod. Amen? Kung ang tao napapagod, ang Diyos hindi. Unlimited yung energy ng Diyos. Tayo ay nagpapahinga kasi pagod tayo. Pero ang Diyos, pag siya ay nagpahinga, ang ibig sabihin, tapos na siya. Di ba nung nilikha niya ang mundo? Oh, that after 6 days na kung saan, after nung lahat ng ginawa niya, yung lahat ng yan, ano sabi ng Bible? Nagpahinga siya. Ang ibig sabihin ba nun, napagod ang Diyos? Hindi. Ibig sabihin nun, natapos na siya. Are you listening? Ibig sabihin, tapos na siya doon sa lahat ng kanyang ginawa. Bakit? Napapagod ba ang Diyos? Hindi ho napapagod ang Diyos. Okay? Oh, ang Diyos hindi nagpapahinga sapagkat ang Diyos hindi naman siya napapagod. At siya ay, kung titignan ho natin, merong kapangyarihan. Now, tingnan nyo, look at your Bible. Isaiah chapter 40, verse number 31. Ano sabi po dyan? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. God says, I want to give you the power to persist. Anong promise ng Diyos? That God's promise is to energize us. Sino yung i-energize ng Diyos? Yung mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Amen. Kaya eto yan, huwag kang matakot magsimula. Anong gawin mo? Simulan mo sa Panginoon. Simulan mo sa Kanya. Baka hindi ko magagawa. Alam naman ng Diyos yan eh. Di ba sabi natin, lahat naman ay alam ng Diyos. Baka hindi ko magagawa. Talaga namang hindi mo magagawa yan eh. Pero ang Diyos magagawa niya.
Baka hindi ko makakaya. Talaga namang hindi mo kaya yan sapagkat ang Diyos lang ang may kaya. Anong kailangan lang natin gawin? Eh di magtiwala ka sa Kanya. Di ba sabi ko, ang sabi na napag-aralan natin, wala naman tayong dapat ipaliwanag sa Diyos eh. Alam naman lahat ng Diyos eh. Tama? Amen. Wala naman tayong maikakaila sa Diyos. Wala naman tayong pwedeng imatuwid sa Kanya. Bakit? Alam ng Diyos. Anong kailangan lang natin? Ang kailangan lang natin ay palaging magtiwala sa Diyos. Okay? Sapagat ang pangako niya ay Kanyang bibigyang lakas ang mga bawat nagtitiwala sa Kanya. Bibigyan niya ng kapangyarihan para magsimula at bibigyan niya ng kapangyarihan para magpatuloy. Tama? Kaya para hindi lang tayo puro simula, ano kailangan natin? Kailangan natin ang Diyos. Para kapag nagsimula tayo, tuloy-tuloy ang ating ginagawa. Amen? Okay, ngayon simulan ho natin ang preaching. Introduction lang ho yun. Akala nyo, nagbibiro ako. Okay, tapos na tayo sa introduction natin. Now the question is this: how do you get power to the people? You know, there are some secrets of God's power on how to appropriate God's power in our life in a consistent basis. Ibig sabihin yan, eto po eh. Tingnan mo, ang Diyos, walang duda, may kapangyarihan. Amen? At ang Diyos, ang pangako niya, bibigyan kita ng kapangyarihan paano magsimula. Pero hindi ka lang hanggang simula. Kailangan pag sinimulan mo, dapat ginagawa mo yan. Dapat pag sinimulan mo, tinatapos mo yan. Amen? Amen? Kaya nga, ito yun eh. Tingnan niyo ha. Kaya nga, for 30 years, magte-30 years na tayo. Hindi ka ba magpapasalamat sa Panginoon, sasabihin mo, Lord, salamat sapagkat nung nagsimula ang gawain na ito, nandito na ako. Salamat sapagkat hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Hindi naman pwede sabihin mong, salamat Lord, nung simula ay nandito ako. Hanggang ngayon, wala na ako. Hindi mo na pwedeng sabihin yan. Nagpapasalamat ka sapagkat hanggang ngayon, nung nagsimula ka hanggang ngayon, nandiyan ka pa. Sinong nagbigay? Sinong nag-energize sa'yo? Walang iba kundi ang Diyos. Okay? But whereas, pero nasaan ibang mga mananampalataya? Maaaring ang ilan sila, gusto nang uminto. Maaaring ang ilan, kasi simula lang, ayaw nang magpatuloy. Maaaring ang ilan ay napapagod na. Hey, pakinggan ho ninyo mga kapatid. Ang Diyos ay meron siyang gustong ibigay sa atin. At yan ay walang iba kundi ang kanyang kapangyarihan. At upang mai-appropriate natin yung power ng Diyos na yan sa ating buhay in a consistent basis para ikaw ay hindi huminto, para habang para pagkatapos maligtas hanggang ngayon at sa mga susunod na pagkakataon pa ay nagpapatuloy ka, eto ang dapat mong gawin. Number 1 na, number 1. Huwag kayo mag-alala, madali na lang to. Number 1. What is that? Number 1, you admit your lack of power. Hello? We need to admit that we lack power. Okay? Kailangan aminin natin na tayo ay walang lakas. Wala tayo ng lahat ng kalakasan na yan. Ang problema natin kung minsan ay yung bang iniisip natin, tayo ang omnipotent at hindi ang Diyos. No. Wala tayong lakas. Ang Diyos ang merong lakas. Amen?
Many times, we think that we're God. Pero katotohanan yan, hindi ho yan. Minsan, mas marunong ka pa sa Diyos. Sabi mo, kaya kong gawin lahat nito. I can handle anything. But I just want to tell you, darating ang araw, ipapakita ng Diyos, kung wala ang Diyos sa buhay mo at malayo ka sa Diyos, wala kang magagawa. Ibig sabihin yan, lang uubos ka lang ng lakas mo. At ang Diyos, hinihintay ka lang na mawalan ng lakas. At pag nawalan ka na ng lakas, sasabihin ng Diyos, o no, kaya ba? Sige ba? Kaya ko pa, Panginoon. O no, kaya mo ba? Kaya ko ba? Sige, hanggang kaya mo. Hanggang sa dumating yung, Lord, hindi ko na ho kaya. Oo, kaya mo yan. Hindi na ho, Lord. Hindi ko na po kaya. Kaya mo pa yan. Ang katotohanan dyan, alam naman ng Diyos na talagang hindi natin kaya eh. Amen? Pero sabi mo, kaya mo. Sabi mo, control mo yung lahat ng bagay. Mga kapatid, iisa lang ang may control ng lahat ng bagay, walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? We need to admit that we lack power. Oh. Kailangan dapat aminin natin na hindi lahat magagawa natin. Andyan po ba kayo? At kailangan aminin natin, kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Kasi ito yan. Yung stress darating sa buhay mo. Sino na nakaranas ng stress dito? Totoo, na-stress ba kayo? Parang hindi naman, wala naman kayong itsura eh. Oh, ikaw ba nagkaka-stress o ikaw ang pinagmumula ng stress? Ha? Nai-stress pala kayo? Darating yung mga tension sa buhay mo. Amen? Amen. Oh, yung stress na yan, pag dumadami, tingnan mo, minsan sumasakit yung katawan mo, di ba? Hindi ka makatulog. Okay? Pero pag nawawala ka na sa sarili, hindi na stress yan. Ha? Anong tawag kasi doon? Pag nawawala ka na sa sarili, ano? Hindi na stress yan. Oh. Ano na yan? Mental hospital na ang papunta niyan. Naintindihan mo ninyo? Kaya nga di ba, pag nag-iba na ugali mo, ibig sabihin, yung stress, pumasok na sa sistema mo. Nawawalan ka na ng control dahil doon sa lahat ng mga yan. So, sa tingin mo ba, kaya mo yan? Di mo kaya yan. Okay? Amen? Pag dumating na yan, kaya wag mo sasabihin, kaya ko yan. Sabi ng Diyos, tingnan natin. I can manage that. Tingnan ko lang kung kaya mo. Bakit? Kasi maraming mga bumigay dahil dyan. Amen? Yung mga frustration sa buhay mo, darating yan. Oh. Yung midlife crisis sa buhay mo, darating yan. And waking up your limitations sa lahat ng mga yan. And realizing na ang lahat ng yan, hindi mo control. Ang Diyos lamang ang may control sa lahat ng yan. Amen? At huwag mong kakalimutan, tao ka lang. Meron kang kahinaan. Amen? At ang tao habang tumatanda, humihina yung katawan. Humihina yung kaisipan. Are you listening? Marami ang mga humihina sa parte ng katawan. Siya nga, magiging makakalimutin ka, di ba? Hanap ka ng salamin mo, nagagalit ka pa, nandyan lang pala sa ulo mo. Yung ulo mo, sinasalabinan mo.
Yung iba naman, magsasalamin, ilalagay dito sa likod. Pagtatanggalin. Tapos magagalit-galit, hahanapin yung salamin. Akala, itinago, yun ang pala, siyang nagtago nun. Ano mo rin nyo? Kaya nga, nagagalit ako doon sa mga, dapat may salamin ka. Bakit hindi mo suot salamin mo? Kailangan mo yan, lalo lalabo mata mo. Bakit pinapahirapan mo sarili mo? Tapos, text kang ganyan. Di ba pinapahirapan mo yung sarili mo dyan? Pag medyo nahihirapan ka ng magbasa, tandaan mo, tumatanda ka na. Basahin mo yung Book of Ecclesiastes, di ba? Unti-unti, maglalagasan na yung mga ngipin mo, lalabo yung mata mo, okay? Lalabo yung pandinig mo. Lahat ng yan, sasakit ng tuhod mo, sasakit pa yung lahat ng mga yan. Ang daming sumasakit. Okay lang, kung yun lang yung mga sumasakit, yung mga kasukasuan na ganyan, wag lang sana yung magkakaroon ka ng malalang sakit. Naintindihan mo ba ninyo? Dahilan naman kung bakit sumasakit yung mga yan. Kagagawan mo rin naman. Bakit? Kasi kain ka ng kain di ba? Kain ng mga matataba. Anong gagawin mo dyan? Mamantika. Kakain ka ng kain ng karne. Tataas yung uric acid mo. Tama? Sasakit ngayon ang tuhod mo. Sasakit yung paa mo. Kakain ka ng buro. Tapos, sasabayan mo pa ng yung baboy na, yung pinirito na inano sa mantika. Ano yun? Crispy pata. Sarap. Pshh. Di ba? Kapag bata ka, hindi pa mararamdaman. Pag tumanda ka, tumatalab. Are you still with me? That means you're getting older. Yung hairline mo, nagre-recede na. Amen? Meron nga akong nabasa, sabi niya, when God made man, He wanted to be fair. To some, He gave brains. To some, He gave hair. If you are bald in the front, it means you are a tinker. Pagkalbo ka raw dito, tinker ka. If you are bald at the back, you are a lover. Di ba? Pag nawawala daw yung buhok mo dito, ibig sabihin, tinker ka. Pag dito naman yung nawawala, lover ka. Pero pag ang lahat ng buhok mo nawala, you think you are a lover. Yun na lang yun. Di ba? Pag nawala na lahat, ang ibig sabihin, you think you are a lover. Joyce, ano ka? Tinker ka ba o lover ka? Diba, pag kita mo sa salamin, dati malabong yan, pero ngayon. So, anong ibig sabihin yan? Kinakailangan admit natin na meron tayong mga kahinaan. Amen? Amen. Hindi lahat ng, tingnan niya, hindi lahat, sa lahat ng pagkakataon sasabihin mong kaya mo. Makakaya. Meron ka rin kahinaan. Kinakailangan dapat, anong kailangan natin gawin? Aminin natin yan. Okay? In the sight of God, we are not control of everything, but God is in control. Amen? We need to trust the Lord. Kailangan magtiwala ka sa Panginoon. Kinakailangan alisin mo yung sobrang tiwala sa sarili. Ilagay mo ang pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Okay? What is number 2? Number 2, you believe in faith. Believe in faith. Ano yung una? That in order for us to appropriate God's power in our life on a consistent basis, number 1, we need to admit that we are lack of power. Number 2 is that we need to believe in faith. The key personal power in our life is faith. Pananampalataya. Wala nang iba pa. Amen?
Kung hindi, pananampalataya lang. Yan ang susi ng personal power sa iyong buhay. At yan ay ang iyong pananampalataya. Una, aminin mo na hindi lahat kaya mo. Wala kang magagawa kung hindi ang Diyos lang sa buhay mo. Amen? Pangalawa, ang kailangan mo ay maniwala ka. Okay? Manampalataya ka. Look at your Bible, Mark chapter 9, verse number 23. 9:23. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Look at Mark chapter 9, verse number 29. Then touched he their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. Okay? Amen? Oh, kaya sabi niya, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Kaya nga, kung ikaw ay naniniwala, ibig sabihin, ang Diyos, kaya niyang gawin ang lahat ng mga yan. Kaya ang tanong sa atin, ano ba ang inaasahan mo sa Diyos na gagawin niya sa buhay mo? At ano ba ang inaasahan mo sa Diyos na gagawin niya sa pamamagitan ng buhay mo? Anong kinakailangan? Pananampalataya. Why? Because He works according to faith. Since na ang bawat sa atin, limited power tayo, at ang Diyos, unlimited yung power niya, anong kinakailangan natin gawin? Ang kailangan natin gawin, magtiwala tayo doon sa merong unlimited power. Para tayo ay makapagpatuloy. Amen? Number 3. Kita nyo na, ang bilis. Look at your Bible, 2 Corinthians chapter 4, verse number 13. We having the same spirit of faith, according as it is written, I believe and therefore have I spoken. We also believe and therefore speak. Number 3, speak in faith. Let us speak in faith. Number 2 is believe in faith. And number 3, speak in faith. Anong ibig sabihin yan? We need to verbalize our faith. We need to announce. Kinakailangan dapat i-announce mo yung gusto mo na gawin ng Diyos sa'yo. Para bang ito yan yung nagsiset ka ng goal. Ang goal ko ay ito. Di ba? Ibig sabihin yan, you're setting goal. Para sabihin kung ano ang gusto mong gawin ng Diyos sa iyo. Katulad halimbawa, di ba, sa atin, mga kapatid, ang gawin natin, ito yan, tinan nyo ang gawin po natin ay magtulong-tulong tayo at ito ang siyang gagawin natin. Ito ang gustong gawin sa atin ng Diyos. We speak in faith. We're setting goal. Ang tanong ito yan, ano bang goal mo? Ano ba ang gusto mong gawin sa iyo ng Diyos? Hello? Diba? Ano bang gusto mo na gawin sa iyo ng Diyos? Ngayon, hindi pwedeng, hindi, nasa isip ko na lang. Hindi, sabihin mo, ano bang gusto mong gawin sa iyo ng Diyos? Lord, gusto ko na i-bless niyo po ako. Lord, gusto ko na gamitin niyo po ako. Lord, ito yung goal ko, ito yung gusto kong mangyari. Okay? Yan ang ibig sabihin yan. You're speaking it. Sinasabi mo yan. You're having the goal. Ito yung tinatawag na statement of faith mo. Kaya nga, yung size ng goal mo, yan ang nagdedetermine kung ano ang size ng Diyos mo. Sabi niya, kung alimbawang, kung ang Diyos mo malaki, bakit maliit lang yung gusto mo? Dapat, kung malaki ang Diyos mo, humingi ka ng malaki sa Diyos. Naintindihan ho ba ninyo? Amen? Sabi niya, if God is big, why don't you ask big to God? Kaya nga, eto ho yan mga kapatid Bakit? Walang imposible sa Diyos. Pakinggan ho ninyo.
sa ating gawain, sa ministry na meron tayo. Okay? Sinong magsasabi na magagawa natin yung mga bagay na ito? That even us, nung una sasabihin natin, hindi natin magagawa yan kung hindi lamang ang Diyos. Tama? Pero anong ginawa natin? We verbalize our faith. We set our goal. Ito ang gustong gawin natin sa atin ng Diyos. Ang tanong ito yan naging possible ba? Naging posible ba? Naging posible. Bakit? Kasi sa Diyos walang imposible. Kaya nga sabi ko, ito yan Alam mo, para magsimula ka uli, sasabihin mo, para yatang mahirap. But it only takes faith. Pag may pananampalataya ka, hindi mahirap. Bakit? Dahil ang Diyos naman ang siyang gagawa nito. Amen? Why? Because in God there is nothing impossible. If you have faith, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ito ho yung gusto ko. I-bless mo ako. Okay? Ano ibig sabihin? Manampalataya ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Kalimutan mo yung sarili mo. Magtiwala ka sa Diyos na magagawa niya. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Merong magagawa ang Diyos. Alam kong merong magagawa ang Diyos. Ang tanong, alam mo ba na may magagawa ang Diyos? Hey, alam mo ba na may magagawa ang Diyos? Baka naman hindi mo alam na may magagawa ang Diyos, talagang walang magagawa ang Diyos. Pero pag alam mo na mayroong magagawa ang Diyos, mga kapatid, you say it to God, you verbalize it, you set it, gagawin ng Diyos sa iyo. Amen? Amen. Number 4, you act in faith. Anong ibig sabihin ng you act in faith? Okay? Ang sabi mo, Lord, alam ko na magagawa mo. Kaya anong gagawin ko? Hahakbang ako, Panginoon. Ang ibig sabihin, kahit wala pa akong nararamdaman, kahit wala pa yung power, ang ibig sabihin, kinakailangan ba gumawa na ako? Oo. Gumawa ka na as if na yung power ng Diyos ay nandoon. Ano ba ninyo? Anong ibig sabihin yan? You must step out in advance before the power is released. Alam niyo, kadamihan, kung papansinin mo at babasahin mo ang banal na kasulatan, when Moses, nung sina Moses, di ba? Nung sila ay tatawid doon sa dagat, ano ka nalang ginawa? Ay pambihira. Sasabihin ni Moses, anong gagawin namin, Panginoon? May sabi ng Diyos, itatawid kayo dyan. Ihampas mo lang. Yung Yung tungkod mo. Yun ang kapangyarihan niya Una, sabi ng Diyos, hagis mo yung tungkod mo. Hindi, ito yung ano ko Ito yung instrument ko para panlaban sa mga ano. Pero ginawa yung hinagis niya, naging ahas. Sabi niya, delikado pala ako dito. Sabi ng Diyos, sige, damputin mo. Nung dinamput niya, naging tungkod uli. Yun ang naging kapangyarihan sa buhay niya. Ay, hindi na niyo? Umaakto lang siya sa pananampalataya kung ano ang sinabi ng Diyos. Nung nasukol na sila, ano gagawin mo? Bundok dito, bundok doon. Pagkatapos, eto yung mga kalaban. Okay? Ano dito? Dagat. Anong ginawa niya? Nagkaroon ng, not until na sila ay nagkaroon ng paghakbang. Doon pa lang nabuksan yung dadaanan nila. Nakanuhan ho ba ninyo? Paano halimbawa ko sinabi ni Moses, wala naman akong nararamdaman, Panginoon. Wala naman akong mga nakikita-kita. Sabi ni Diyos, hindi pinag-uusapan kung may nakikita ka. Hindi pinag-uusapan kung may nararamdaman ka. Kasi wala sa pakiramdam yan. Wala doon sa nakikita yan. Kung hindi, nasaan? Nasa pananampalataya yan.
Amen? Hindi lang ho yan, mga kapatid, that even Joshua, di ba? Nung sinabi ng Diyos sa kanila na ano, okay, lilipat kayo dyan. Yung panahon na yun, ay panahon na kung saan malaki yung tubig. Oh. Ano sabi niya? Paano kami lilipat niyan? Ang lalim niyan. Hindi ba ang sabi ng banal na kasulatan, nung sila ay humakbang doon, nag-recede yung tubig, doon nawala, at sila ay nakadaan doon. Di ba yung kina Joshua? So, ang ibig sabihin ay ano? Ibig sabihin, huwag ka nang maghintay muna na ikaw ay merong maramdaman. Okay? That's emotion. Ang Diyos hindi gumagawa sa emosyon mo. Ang Diyos ay gagawa ayon sa pananampalataya mo. Ang kailangan ay humakbang ka at doon mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, ito ho yan eh. Tingnan mo ha, maraming mga emosyonal na mananampalataya, hindi sila nagtatagumpay. Bakit? Naghihintay nang meron silang maramdaman. Kaya nga, ito yan. Tingnan nyo ha, nung ikaw'y bagong mananampalataya, napaka-emotional mo. Biiyak ka pa whenever kapag meron nagpipreach. Biiyak ka kapag meron kumakanta. Pero yung realidad ng buhay, pag natikman mo at naranasan mo, dumanas ka ng mga pagsubok, ano mangyayari niyan? Mawawala yung emosyon. Tama? Ang matitira lang diyan ay ano? Yung hamon, pananampalataya sa iyo upang ikaw ay humakbang. Amen? Oh, ngayon, pag meron ng pagsubok, ano sasabihin mo? Wala naman akong maramdaman eh. Hindi. Sabi ng Diyos, humakbang ka. Hindi na pakiramdam ngayon ang basihan. Kaya nga ito yun eh. Kaya nga kung ang pakiramdam ang basihan, lahat na lang yan, gusto mo. Kasama ka dito, kasama ka doon. Pero pag nawawala na yung pakiramdam, sasabihin mo, para yata ang gusto mo nang magbakasyon, gusto ko mo nang magpahinga. Bakit? Napagod ka na eh. Naintindihan mo rin, no? Pero ang pananampalataya, kahit pagod ka na, kahit nanghihina ka, anong kinakailangan? Ang kailangan mo, paghakbang ng pananampalataya. That you need to step in faith. You need to act in faith. Amen? Kaya nga, anong kailangan? Tanggalin mo yung pagtitiwala ng sobrang tiwala sa sarili mo, nakala mo, kaya mo. Magtiwala ka sa Diyos. Hindi lahat kaya mo. Tama? Sabihin mo sa Diyos kung anong gusto mo na gawin ng Diyos sa'yo. At pangatlo, ang gawin mo, humakbang ka ng may pananampalataya sa Diyos. Alam mo, yan ang tunay na kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Ang kapangyarihan ay hindi mo makikita doon sa kinikis-kis-kis na ganyan, di ba? O humiling ka ng 3 hiling. Wala yan. Wala yung genie-genie na yan. Naintindihan mo niyo? Wala doon sa magic yan. Nakikinig ba kayo? Wala doon ang kapangyarihan natin. Ang kapangyarihan natin ay naririto sa salita ng Diyos. Hello? And God is willing to give us that power. Willing ang Diyos na ibigay niya yung kapangyarihan na yan. Kaya lang marami ang hindi nagkakaroon niyan. Bakit? Masyadong tiwala sa sarili. Tingnan niyo ha? At hindi nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos. Now, if we will really believe on Him and we will trust Him, mga kapatid, kung nagawa niya noon, pwedeng magagawa ng Diyos sa atin. Look at this last verse, Isaiah chapter 40 and verse number 31. Ano sabi dito? Basahin natin. Isang talata dito, sabi niya na binasa natin kanina. Sabi niya, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary.
they shall walk and not faint. Mga kapatid, tunay na ang nag-e-energize sa atin, walang iba kung hindi ang Diyos. Siya lamang ang merong kapangyarihan. At ang Diyos ay willing siya na ang power na yan, ito ay kanyang i-share sa bawat isa. Ano ang kailangan lamang natin gawin? Ang kailangan natin gawin ay una, we need to admit that we lack power. Amen? Number 2, we need to believe in faith. Number 3, we need to speak in faith. And number 4, we need to act in faith. Yung apat na yan, kung i-appropriate natin sa ating buhay, ang tanong, hindi ba magiging makapangyarihan ang Diyos sa buhay natin bilang isang mananampalataya? Amen? Tayong lahat ay tumayo, habang lahat ng ulo ay nakayuko ngayong hapon, ay nais kong pagbulay-bulayan natin, mga kapatid. Let us always remember and we need to realize that without God's power, napakahirap na tayo ay makapagpatuloy. Na kung wala ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, hindi tayo makakagawa, magiging limitado tayo. Pero salamat at ang Diyos ay willing siya na kanyang i-share yung power na yan. That in order for us, mapasa atin yung power na yan, kinakailangan i-appropriate natin ito sa ating buhay in a consistent basis. We need to admit that we lack power. Sabihin natin, Lord, without you, I can do nothing. When stress, when tensions, when frustrations come, hindi ko na kaya yung mga yan. Tulungan niyo po ako. Empower niyo po ako, Panginoon. Nais kong humakbang sa pananampalataya. Nais kong maniwala ng merong pananampalataya. Nais kong sabihin ito na ito ang gawin niyo sa akin, Panginoon. I want to speak it in my faith. And then, I want to act it in faith. Ngayong hapon, this is God's power in your life. God is willing, but the question is, are you willing? Ngayong hapon, kung tayo man ay kinausap ng Diyos, pwede bang lumapit ka at sabihin mo sa Kanya, Lord, salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong pagnanais na ibahagi sa amin ang kapangyarihan na yan. Jesus, I go.
nagpapasalamat sa hapon na ito sa inyong biyaya sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong patnubay sa amin. Kami naniniwala nung wala po kayo, kung wala ang inyong kapangyarihan, wala kami magagawa, Panginoon. Salamat sa walang hanggang kapangyarihan. Salamat sa inyong pagnanais na ito'y ibahagi sa bawat isa. Kaya ang aming dalangin, tulungan po ninyo na ang bawat isa ay makamdan upang lahat ng mga gagawin po namin, gagawin namin ng hindi ayon sa aming sariling lakas, o hindi lamang sa kapangyarihan nagmumula po sa inyo, Panginoon. Salamat po. Ang lahat ng aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. All the people say, Amen. Please remain standing as we call the answers at gampanan po natin ang pagkakaloob ngayong hapon. Let's give it right this time. Let's sing, give it right this time. Give all your best, God is expecting. Don't miss a chance to be blessed by Him. Today's our chance, there's no repeating. We can recapture our wasted years. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time, it's us not His. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time, it's us not His. His words are true, believe them in faith. Blessings He promises to them who obeys. He's given His all, but then have been given. It's not time to waver, no time for delay. Give it So right give this it time. right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time, His honors not His. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time, His honors not His. So give it right this time, this time. 2 Corinthians chapter 9, verse number 6, But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. Muli, dakilang Diyos, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa hapong ito na pinagkaloob niyo po. Salamat po, Panginoon Diyos, sa buong araw namin pananambahan. Salamat, Panginoon Diyos, sa bawat salita mong nahayag. At muli, Panginoon Diyos, sa hapong ito, kami po'y magkaloob sa inyong gawain. Dalangin ko, Panginoon Diyos, ang bawat perang malilikom, ito po'y magamit sa inyong gawain, sa ikatatatag, Panginoon Diyos, at kaliligtas po, Panginoon Diyos, ng maraming kaluluwa. Patuloy, Ama, kayo pong magpala, Panginoon Diyos, sa bawat niyo po, Panginoon Diyos. Tapat, Panginoon Diyos, nagkakalob sa inyong gawain. Maraming salamat po. Itong lahat ay dalangin ko sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ako'y nagbibigay. Ready? Ako'y nagbibigay dahil ako'y nagmamahal. Ako'y nagbibigay dahil ang pananampalataya ako'y buhay. Ako'y nagbibigay dahil pinagpapala ako ng may kapal. Naniniwala po ba tayo dito? Amen. Ito ba ay totoo sa ating buhay? Amen? Amen. Ating dalhin ang ating kaloob at tingin natin na ito ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Let's sing a cheerful giving song. I obey you, Lord, the master of my soul. Yielding my will to give my tithes and all. Forsaking self to follow your command. And obey you, Lord, and obey you, Lord. I honor you.
tayo sa Panginoon sapagkat nung nakaraang Thursday and Friday ay naging matagumpay ang ating revival night. Amen? Salamat sa Panginoon, salamat sa bawat isa, sa lahat ng mga bawat nag-participate. Maraming salamat. At alam nyo, yun ay preparation lamang doon sa ating mga activity na gagawin. Kumbaga sa ano, ito yan eh. Yun ay paghahanda sa mga mahalagang bagay pa na gagawin po natin. Nakikinig po ba kayo? Katulad na rimbawa, this coming October 12 and October 26, ito po ang ating Evangelistic Sunday. Ang Evangelistic Sunday natin ay 2 linggo na kung saan tayo po ay magdadala ng mga bisita. Would you think magagawa natin ito? Amen? Kaya ba natin ito? Kaya o kayang-kaya? Kayang-kaya. Amen? So, sino ba yung pwedeng ma-invite natin? Pwede mong imbitahan yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa saved. Okay? Hindi pa ligtas. At mga kakilala natin, whenever na magkaroon tayo ng opportunity para mag-share ng gospel, gawin po natin. Kung naniniwala tayo na malapit na dumating ang Panginoon, gawin na natin yan. Amen? Mas lalong-lalo na doon sa mga mahal natin sa buhay. Kung sino man sa kanila ang hindi pa saved, let us share unto them the gospel. Kapon, meron akong na-witnessan. Alam mo, sabi niya, anong edad yun? Siguro mga nasa 60, 65 yun. Sabi niya, Pastor, pwede bang ipanalangin mo ako? Sabi ko, ano ang ipapanalangin, nanay? Panalangin mo ako na pagalingin ako ng Diyos. Bakit? Kasi mataas yung sugar ko. Nagpa-check up ako, tinignan ko. 9.9, nakala ko. Baba lang yata. Nung tinignan ko, 180 na yun, di ba? Yung 9.9 na yun. Nasa 180 yung sugar. Ibig sabihin, diabetic siya. Nag-i-insulin na raw. Ang nangyari, kaya nagpapanalangin, meron siyang kamag-anak na namatay. Na ang sakit, ganon din. Marami kasing komplikasyon yan. Sabi niya, sa bato, sa puso. Pag diabetic ka, kaya pag diabetic ka, sige ka. Huwag ka lang iinom ng soft drinks. Huwag ka lang iinom ng ano. Amen? Kaya sabi niya, ipanalangin mo ako. Abay, ipapanalangin kita. Siyempre, sabi niya, iba yung may panalangin eh. Alam mo ninyo, hindi lang yung pinanalangin ko. Ginawa ko, winitnessan ko pa. Sabi ko, manalangin tayo. She got saved. Then sabi ko, kung meron pagkakataon, ma-invite namin kayo sa aming anniversary. Alam mo rin yung mga kapatid, we have a lot of opportunity na ito'y pwedeng gawin po natin. Naniniwala ko na isang opportunity na meron tayo is our Evangelistic Sundays. So, ibig sabihin yan, hindi tayo limited doon sa lahat ng kundi just that Sunday morning, pwedeng maimbitahan natin sila. October 12 and October 26. So, itong Sunday na ito, magpalipas pa tayo ng isang Sunday, the following Sunday, Evangelistic Sunday natin. So, marami tayong preparasyon. Nakikinig ko ba kayo? And then, yung pagkatapos nun, yung another, yung 26 nun, evangelistic natin. So, yung mga areas natin, naghati yung mga yan. Anim na area magtutulong doon sa first Sunday, 6 na area magtutulong doon sa Sunday. So, magtutulungan. Pero ang area na ito, albawa, area 1 to 6, magsama-sama sila for that one Sunday of evangelistic. Pero yung 6 to 12, tutulong din naman mag-a-assist doon sa area nyon. Ngayon, sa susunod, yung 26, yung 6 to 12 na area, tutulong din naman yung another area doon sa kanila. So, ibig sabihin dyan, magtutulungan sa marami tayong pwede magawa. Para sa anniversary,
ang i-invite natin ay walang iba kung hindi yung mga miyembro ng simbahan. Okay? Ini-invite mo ba yung miyembro ng simbahan? Actually, hindi na dapat ini-invite dahil kasama tayo. Tayo yun, amen? But there are some members na matagal nang hindi natin nakakasama. So, sila yung mga tatrabahoin natin. Yayain natin sila, yakagin natin sila na pumunta sa darating na anniversary natin. Baka yung iba nakalimutan na nila na miyembro sila. So, ipaalala natin sa kanila. At maaaring ilan ay nakapunta na ng ibang lugar, invite natin sila just to attend that anniversary. Okay? Para makapag-attend sila. At kung meron naman na iniwan tayo, at invite pa rin natin sila para at least makita nila, masaya tayo. Amen? At sasaya din ang buhay nila. Bakit? Kasi hindi sasaya ang buhay nila kung wala tayo. Okay? So, pag-pray po natin yan. At ang ating anniversary, yan ay sa November 9. Sunday po yun. Ang ating speaker ay walang iba kung hindi si Pastor Eddie Porto. At we know that he is already 70 years old o 70 up, 72 siguro. But pinapanalangin po natin, bigyan siya ng lakas ng katawan. Sabi niya, kaya ko pa ba yun? Kaya mo yun, Pastor. Hindi na ako, mag-a-attend na lang ako. Hindi ka mag-a-attend. Kahit magsalita ka lang. Hindi mo kailangang sumigaw, hindi mo kailangang maglundag-lundag. Ang kailangan lang makita ka at ma-encourage na kami. Imagine, for 40 years, 40 plus years sa ministry. Marami tayong matututuhan doon. Amen? Kaya sabi niya, sige, Friday pa lang, darating na ako para maka-attend ako doon sa motorcade ninyo. Ayos yan, Pastor. Sabi ko, para makapasyal ka naman sa kapatid mo dito. Makita mo naman sila. Kapatid ni Sister Tita yun eh. Bunso si Sister Tita. Kaya excited. Kaya hindi tayo makahindihan eh. Dahil nandyan ka. Kaya hindi makahindi siya. Sama mo pati si Mrs. Kaya kasama pati si Mrs. Porto. Kaya ipag-pray po natin, okay? Bigyan siya ng kalakasan ng katawan, empower siya ng Panginoon spiritually. Paniniwala ko, ang ating anniversary ay magiging isang matagumpay na anibersaryo. Amen? Okay, so wag po ninyong kalilimutan yan. Dahil lahat ay tumayo, I think wala na tayong announcement pa. Awit tayo lahat. Anong alam mo tugtugin? Ha? Sige, yung alam mo na lang tugtugin. Alam mo naman lahat siya. Ilang pagsubok na rin ang ating naranasan, iba't iba at iba't iba ang kulay. Ilang unos na rin ang sa ating dumaan, bawat isa'y humamon sa ating katapatan. Ngunit di ka ba nagtataka? Ikaw at ako'y narito pa. Hindi ka ba nagtatanong saan humugot ang lakas sa nagaang panahon? Basta tayo sama-sama, si Kristo ang magbubuklod habang tunay na sala
Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapong ito. Salamat sa inyong biyaya, salamat sa tagumpay, at salamat din sa mga bawat kaloob, Panginoon. Kayo po magpala sa inyong mga anak at patuloy na nagbibigay sa inyong gawain. Iling po namin na ibalik niyo po ng doble at tulungan po niyo ito yung magamit sa inyong gawain sa ikaliligtas sa maraming mga kaluluwa, Panginoon. I-bless niyo po sa pag-uwi ang bawat anak po ninyo. Ihatid niyo po ng ligtas at mapayapa sa kanilang mga tahanan at upang sa mga dati na pagkakataon kami po ay muling magsama-samang manambahan po sa inyo. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Thank you. God bless you. Let's shake. Everybody